Hello mga ka-trade, another day, another session. Welcome po sa panibagong series natin ng Forex Weekly Outlook. Sa video na to, pag-uusapan natin ulit kung ano ba yung magiging direction ni gold, ni Bitcoin, at mga ibang major pairs natin i-trade natin. Kaya kung ready ka na, let's go! So as usual, check ulit natin yung economic calendar natin. So Monday, halos naka-medium lang lahat yung impact dito. Tuesday, ito, madami-daming naka-red. So, during Asian session dito sa JBP, so June 9, around 7:01 AM. And then Australian dollar and Chinese yen, ayan. Pagdating ng London session, itong 2 PM. So, ito naman yung mga high impact nyo sa euro currency pairs. So, ayan, check nyo rin yan guys. And then, New York session, 8:30. So, ito, meron tayong high impact news, dalawa. Right? So, yan yung sa Tuesday. And then, Wednesday, ito, 9:30. So, meron ditong high impact news sa may Chinese yen. And then, pagdating ng London, wala masyado. And pagdating ng New York session, ito, sunod-sunod. And guys, ito, abangan natin kasi last Friday, yung non-farm payrolls, yung NFP. So, ito naman ngayon, CPI. So, check natin tong Wednesday, CPI, for sure. It's either mag-retrace back yan or tuloy-tuloy pa siya sa pagiging bullish momentum niya. Then, Thursday, ito sa Asian session, wala. Sa London session, guys, mag-i-start na siya ng 8:15 ng gabi dito sa mga currency pairs against Euro. Then, 10:30, ito naman PPI. So, malakas din kumalaw yan dito sa New York session. Friday, during Asian session, wala. Pero mag-i-start yung high impact news naman sa JBP, 2 PM. Ito, sa London session. And then, New York session, 2 PM sa London session, and New York session, 10 PM. So guys, yan yung nakaschedule natin ng mga volatile yung market this coming week. So pwede nyo pong iset yung alarm nyo or itong notification dito sa economic calendar para 30 minutes before, 1 hour before, magpa-pop up na siya at ma-remind ka. So tara, pag-usapan na natin si DXY. Alright, so dito tayo sa monthly guys para mas maganda yung bias natin. Kung mapapansin mo, itong area na to, ayan o, nag-consolidate siya sa monthly time frame. So, zoom in natin. Ayan o. So, kung titignan mo yung malaking bias, nasa sideways or consolidation lang siya, nag-range. Okay? Akyat, baba. Ito, baba, akyat, baba, akyat, baba. So, wala pa talagang movement. Pero, kung doon sa lower time frame, grabe yung bakbakan doon, di ba? Gera. Okay, lalong-lalo na sa 1 minute, di ba? 5 minutes, yan. So, sa daily time frame, ito yung mga label na nilagay natin sa previous natin ng mga video. So, ito guys, in-expect ko last week. In-expect ko last week na dito sa area na to, kasi nagbigay na siya ng magandang confirmation para sa retracement eh. Pero, nagbago siya ng direction. And, umakyat. So, lahat ng mga liquidity dito sa taas na to, itong mga sell side, niliquidate ng market na to. And then, kung i-zoom in natin, ito rin, itong mga buyers na to or buy side liquidity, so, kinain din ng market. Okay? So, tignan natin by next week kung magre-retrace back siya, lalong-lalo na doon sa CPI, kasi malaki pa rin talagang potential niya na mag-retrace siya dito sa demand area natin kasi mayroon pang fair value gap, and then hindi niya pa talaga totally na-mitigate itong area na to. Alright? So, so ngayon, mayroon din dito, nakapag-create din siya dito ng demand area. So, possible din na mag-retrace back siya starting tomorrow. If ever na i-respect ni DXY itong area na to, so dito tayo maghanap ng long position. Diyan tayo maglalagay ng buy natin or long entry position natin. Pero, if ever na hindi niya to i-respect,
So, syempre, ito guys, di ba sa higher time frame, so sa DXY, kung titignan natin, malaki pa rin yung posibilidad na mag-retrace back siya dito sa demand. So, ito, mag-abang talaga tayo dito ng confirmation. Kasi if ever na hindi siya magbigay ng confirmation dito, possible na mag-retrace back siya. So, if ever na i-respect niya itong demand area na to, so yung mga currency pairs against US dollar, maghanap tayo ng positions na pababa. So yan yung analysis natin dito kay DXY. Next is si gold. So ito, nawala na pala yung drawing ko dito. So ito guys, last week, in-expect ko sana na itong demand area na to, i-respect ni gold. Ang nangyari, may nakita akong setup dito at nagbigay ako ng signal sa community natin. So ito, nasa screen. Ayan. Kahit pa paano may mga ilang student tayo na nakasabay dun sa signal. So dito pa lang yung price nun. So nagbigay ako ng go signal na mag-sell position. So hanggang dito yung take profit. Pero last Friday, bumaba talaga siya dito na mas malalim. I think mga Thursday ko ata binigay yung signal na to. So tingnan natin sa daily time frame. Bearish yung market. And possible na itong sell side liquidity na to, posibleng mali ba yung explanation ko kanina to sa taas sa DXY? Sell side, buy side. Nalito ako Hindi ko na kasi masyado ginagamit yung sell side and buy side liquidity. So ito yung sell side, ito yung buy side. Alright, check ko nga. Guys, nalito ako. Sell side and buy side liquidity. Bigla akong nalito. Ito nga, tama nga. Ito yung buy side, ito yung sell side. Alright, ito yung sell side. So, possible na i-take out to ni gold next week. Or, syempre, hindi natin alam yung takbo ng market. Kaya, as a day trader, dyan tayo maghanap lang ng mga opportunity within the day. Edit natin to. So, ngayon, sa daily time frame, ito guys, pinaka supply area. Yan, lakihan natin. So, ito yung pinaka supply. Ayan. So, hindi pa to na-mitigate ni gold. So, possible din na balikan to ni gold. Okay, create muna siya ng liquidity hanggang sa bumalik siya dito and maghahanap tayo ng short position. Alright, so 4 hour. Ayan, so pwede natin i-adjust tong ating buy side liquidity. I mean ating supply. Ayan, supply area or supply zone. So, ito, next week, tingnan natin kung magre-retrace back dito si gold. And then, kapag nag-retrace back siya dyan, yan tayo maghahanap ng sell or short confirmation. Yan tayo mag-i-entry. So, yun lang guys. So far, yan lang yung analysis natin dito kay gold. Kasi, yung mga confluences na binabasihan ko, katulad nitong displacement, nagkaroon siya dito ng consolidation, tapos nag-retrace back, and in-expect ko sana na i-respect niya to. And then, ang dami kasing liquidity dito. Pero possible sa CPI, baka lumipad bigla to si gold. Alam mo naman si gold, katulad nito, sa previous na market structure, last January, ito, lipad lang ng lipad, tapos biglang drain up niya noong mga January 29. Yan, no? And then, nag-retrace back, diba? Kasi may supply dito. And, bigla siyang nag-waterfall. And then, meron pa ditong supply na posibleng balikan niya rin to. Okay? So, yan guys, yung analysis natin kay gold. Kung titignan natin sa 4 hour, ito yung supply area na posible niya rin i-mitigate. So, pag bumalik siya dyan, dito, mag-aabang tayo dito ng sell confirmation. So, yan yung analysis natin kay gold. Punta naman tayo kay Bitcoin. So, grabe din yung pagiging bearish ni Bitcoin guys. So, kung sa monthly time frame, ito yung pinaka-demand area natin. Ayan. So, nag-retrace back siya. Pero kung titignan natin sa daily time frame,
niliquidate niya talaga itong mga liquidity na to. Itong support and resistance. So, yan, no? So, maraming fair value gap dito na hindi niya pa na mitigate. Ayan. Command. And then, para i-duplicate to guys, command ka lang. Then, drag. Yan. Then, command and drag. Yan. So, ito yung supply. Yan. Tapos, mga fair value gap, itong area na to, na hindi niya pa na-mitigate. So, kung ako tatanungin, dahil matindi yung bearish momentum, so, yung mga positions lang na hanapin ko dito is bearish. Ayan. Kasi mahirap kontrahin yan. So, kung maglalagay tayo dito ng Fibonacci, lakihan natin. Ayan. Sa 1 hour time frame, meron ditong supply. Ayan. Sa ngayon, nandito yung supply. So, by Monday, titignan natin kung i-respect niya rin tong supply na to para sa setup natin. And then, magti-take tayo dyan ng short position. Pero dito sa daily time frame, grabe yung pagiging bearish niya. Na-take out niya na tong liquidity. Oh. Itong liquidity. Ito. So, baka next target niya, itong liquidity na to. And itong sell side liquidity. At ito. Right? Pero tingnan mo sa monthly time frame guys, nandito na siya ngayon sa demand area. Ito, demand. So, possible din na ito, possible na i-respect din ni market to bago siya lumipad. Okay? So, pag may nakita tayo dyan na confirmation sa daily ng market structure shift sa area na yan, so, pag may nakita tayong ganitong pattern, yan, so, pwede tayo dyan maghanap ng mga long position. So far, dahil bearish momentum, hanapin lang natin ang mga setups or entries is puro bearish lang. Pero the moment na mag-shift yung market direction, lalong-lalo na sa daily time frame, sa monthly, bigla siyang yung tipong dire-diretso, bigla siyang nag-U-turn. So, it's an indication or confluence na posibleng bumaliktad na yung lipad or yung momentum ni Bitcoin. So guys, yan yung analysis natin dito kay Bitcoin. Punta naman tayo ngayon kay EURUSD. So sa monthly, 'di ba? Alagang-alaga natin 'to. Ito yung mga confluences na nilagay natin, supply, liquidity, and then ngayon nandito na siya. So sa daily, ito guys, sa daily, ayan. So ito, diniscuss din natin ito sa mga previous natin na Forex Weekly Outlook. Nag-retrace back siya dito. Ngayon, in-expect ko rin na magre-retrace back pa siya dito sa area na to. Kasi, hindi niya pa yan na-mitigate. So, ito, nag-create siya dito ng consolidation and liquidity at in-expect ng iba. At ako, honestly, in-expect ko dito dapat na magre-retrace back siya dito. Pero, ang ginawa, naging bearish siya. And possible na i-take out niya tong liquidity na yan. So, kung titignan natin i-zoom in natin, itong area lang na to. Yan. So, ito, merong supply dito sa area na to na posible pang balikan to ni EURUSD. So, for hour, ayan. So, congrats nga pala sa lahat ng nakasabay dito sa sell position. Natuwa naman ako last week, halos 4 na araw is profitable tayo. Wednesday lang yung nagkaroon tayo ng loss. So ngayon, ito yung supply and posible ding balikan pa to ni EURUSD starting tomorrow. And then maghanap tayo dyan ng sell position. Pero syempre, lagi natin pa rin titignan yung higher time frame, lalo na doon sa monthly, sa weekly, or sa daily, kung magbibigay ba siya ng market structure shift or mag-change na siya ng direction. Kasi kung titignan mo dito, di ba diniscuss kanina na mayroon pa ditong supply na hindi pa na mitigate ni market. So, yan yung analysis natin dito kay EURUSD. Punta naman tayo sa JBP USD. So, halos pareho lang naman to sila guys. Ayan. So, ito yung supply. Right? Tapos, ito yung liquidity. Ito, liquidity.
Sa ngayon, sa daily, ito, meron pang supply din dito na hindi pa namin mitigate ni JBP USD. And then, ito. So, ito guys, tingnan nyo, makukonsider din natin tong market structure shift. Kasi, bakit? Ito, nagkaroon dito ng break of structure or change of character. Kasi ito, bearish siya, tapos bigla siya nag-shift. Diba? So, nagkaroon ng consolidation dito, nag-retrace back siya pataas, and then nag-create ulit ng consolidation, and pababa na siya dito sa may demand area natin. So, magandang indication din to na posibleng i-respect din ni JBP USD to. So, para dun sa paglipad niya dito para i-retrace or mag-retrace back siya dito sa may pinakataas natin na supply zone para i-mitigate niya tong area na to. And tuloy-tuloy na siya sa pagbaba. Alright? So sa ngayon, ang momentum ni JBP USD is bearish. Ulit natin ito lahat. Ina-expect natin na magre-retrace back siya dito sa may demand area. Tapos, kapag bumalik na siya dyan, dito, maghanap tayo dyan ng long position. Or, yan, kung titingnan natin sa 4 hour, mayroon pa ditong supply na if ever, so guys, abangan nyo to abangan natin na if ever na bumalik siya dito, mag-retrace back siya dyan, yan tayo maghanap din ng short or sell confirmation para makapag-trade tayo ng sell position. So yan yung analysis natin kay JBP USD. So punta naman tayo ngayon sa pinakahuling pair natin, itong AUD USD. Ito sa daily, meron pa tayo ditong supply na nilagay last time. And then guys, ulitin ko, reminder lang to na every time na nag-analyze tayo ng market, kahit intraday ka or scalper ka, tingnan pa rin natin yung mga higher time frame kasi para makita natin yung bias. Tulad nito, sa monthly, bullish yung market, di ba? So, ganun lang naman yung strategy natin, supply and demand. Tumaas yung presyo, antayin natin siyang bumaba. At saka din tayo mag-entry ng position. Pag bumaba naman yung presyo, mag-antay tayo na bumalik dun sa may area kung saan siya nag-start gumalaw o bumaba, and then maghanap din tayo ng confirmation doon. Sa daily time frame, tulad nito, titignan mo, ito yung demand. Nagkaroon dyan ng displacement. So, ito, malayo-layo pa tong biyahe na to para mag-retrace back siya dito sa area na to at i-mitigate nyo tong demand na to at saka itong mga fair value gap na yan. Pero, ito ulit, mayroon ulit ditong supply. So, dyan tayo mag-abang din ng if ever bukas, bumalik siya dyan, mag-aabang tayo dyan ng sell confirmation. Sa 4 hour, ganun din. Ayan, so far, bearish yung market. So, wala tayong gagawin. So, magiging spectator muna tayo. Titignan natin kung ano yung magiging movement pa ni AUD USD starting tomorrow. Pero, ina-expect ko na magre-retrace back siya dito sa area na to kasi mayroon pa ditong supply. Yan, supply ng daily. I-mitigate niya yan and mag-aabang tayo dito ng confirmation at magti-take tayo ng sell or bearish position. So guys, yun yung analysis natin dito kay gold, kay Bitcoin at yung mga major pairs na tinitrade natin. So sa Wednesday, may paparating na high impact news, yung CPI, kaya doble ingat tayo doon. Kasi konting pitik lang, alam niyo naman na pwedeng ma-wipe out yung account natin. So, apply pa rin natin yung risk management. Huwag natin mamadaliin yung kita natin. So, stick tayo sa rules, stick tayo sa risk management, be patient, be disciplined. So, kung mayroon ka ng system, sundin mo po yung rules na na-build mo. Kasi kung lalabagin mo yon, for sure, doon mo na lang ulit marirealize kapag wala ka ng capital. Ganun lang naman talaga di ba? And then, huwag rin natin kalimutan na mag-journal sa lahat na matututunan natin. Actually guys, i-download nyo po yung PNL na ledger para sa mobile app. So, pwede po kayo mag-input doon ng mga trades nyo. Ilagay nyo rin yung notes doon kung ano yung reasons but profitable yung entry nyo, ano yung reasons but loss yung mga entries nyo. And then at the end of the week or at the end of the month, pwede nyo pong i-review yon, lalong-lalo na doon sa mga losses nyo.
And then makikita nyo dun guys yung pinaka main reason kung bakit ka nalulos sa trading. At yun ang kailangan mong ayusin. At kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell icon na yan para updated kayo sa mga upcoming videos natin na ina-upload natin dito sa channel natin. So guys, yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!